ito na yung bagong gawa. Tapos ito na yung aming bamboo. Hello! Ayan. Ayan sila. So dito tayo. So nilagyan ko ng ganito para kasi dito banda yung mahangin eh. So anong to. Ayan, nagpapasok kasi dito yung hangin. So ayan. Tapos ayan na. Dito na tayo bagong kulungan. So ito yung third batch at saka fifth batch yan. Pinagsama ko na. Kasama yan sa third batch. No? Ayan. So makikita nyo, ang ginamit lang dito is kahoy, plain sheet, chicken wire, at saka ito. Ayan. Yero. Tapos yun dito kasi ano to eh, may pagitan. So ito ewan ko kung indoor gutter ba tawag dito. So ito plain sheet lang din yan na hinulma. Ayan. So yun na sila. No baby girl. No. Ano? Ayan, Sussex yan, Sussex. So ito yung tungtungan nila. Ang galang-galang naman. Kaso hindi nila tinutungtungan. So natutulog sila doon. Doon. Tapos kung mapapansin nyo, buhangin ito, buhangin. Buhangin na hindi nabistay yan. So yun yung mga paitlogin na. Tapos ito yung unang paitlogin. Ayan. Si boss, si mama. Tapos dito tayo sa ating mga breeders. Ayan. So makikita nyo. Ayan. Ito may halo to. Rear white tsaka rear red. Hindi yan pure na rear white. Yan o, may ibang kulay. So ayan. So ito yung parang playground nila. So itong mga to papasok na yun sila. Tapos ito naman yung lalabas sila Sally Boy. So by May 10. So March, April. Hindi baka by April maglalagay na ako dito ng BPR para pure, no? So kung mapapansin nyo, may palatandaan sila sa paa. Yan. Yan o. May palatandaan. Yan. So ang orange is ano to? F1 ng ito tsaka ito. Makikita nyo, ayan, kulay puti. Ayan. So pag lalaki, left side, pag babae, right side. So doon ko na ano yung mga F1 tsaka yung mga naunang generation. Yung mga talagang binili ko pang breeders. So yung mga orange na yan, yan yung mga anak nila. Yan, pure breed yan. Yan. So ito kasi may sakit, so dyan lang siya. Yan. So makikita nyo may mga tanda yan sa paa. Yan. So mga F1 yan. Para alam namin na line breeding na tayo. So ayan, makikita nyo may tanda yan sa paa. Ayan. So may isa pa ang kulay niyan. Ang magiging kulay niyan ng ito, tas ito, kasi ang pagpaparisin ko, ito yung tatay, si Chico. Si Chico Boy.
Ay, si Chiro pala to. Ayan. Pure breed to. Ito ay mag-utol. Yan. So si Chico, ito si Chico yung bilugan, ito si Chiro yung matangkad. Yan. Chiro. Si Chiro rapist yun eh. Ito si Chico yung kuya niya. Yan, matangkad yan. Na pogi. So by April next month, mangongolekta na kami ng pure breed na BPR, Rear, at Sussex. And magko-cross breeding na rin tayo kasi may mga palaki na dito na lalaki. So may palaki na rin na babae. So yun yung mga i-cross breed natin. And take note, hindi naman yan inbreeding, no? Ayan. So, yun ang mga kabibo. Hello! So, yung nakaraan na bumili sa atin na last buyer, nagkaroon siya ng problema. No? Yung manok niya walang sakit, walang sipon. Hindi ko natanong kung paano yung tae, pero bagsak yung pakpak, tapos hindi daw nakain, and hindi rin daw masigla. So, dito, nangyari yan. Nangyari rin yan dito. So, yun nga, may casualty kami, dalawa. Anong source nun? Ang naging source nun is, kung ang manok nyo, yan, kung makikita nyo, ito kasi ay buhangin. So, kapag ang buhangin, pag malamig ang climate, times 2 ang lumig na ito. Okay? Ganon din sa bakal. So, kung ang manok nyo ay nakakulong, tas ang tinatapakan nila is bakal, possibly, sobrang lamig yon. Pinasok sila na sobrang lamig. So, anong gagawin nyo? Excuse me. So, ang ginawa ko, may kulungan kasi kami doon na kulong siya. Tapos, ang ginawa ko doon, kinuha ko yung manok, nilagay ko doon sa kulong na area. Doon ko siya ginamot. Ang ginawa ko is pinainom ko ng kalamansi. Yung pipiga ay bubuka mo yung bunganga nila, tapos ipipiga yung kalamansi doon mismo. 2 piraso yon hanggang 3 piraso. So yun na yung magiging source nila ng tubig for the whole day. Tapos yung pakain mo naman onti lang din. So bawal silang sobrang busog. Yung iba naka-survive, and unfortunately meron tayong 2 casualty as I said. So dito, lahat to nagkaroon ng sakit, ng ganong sakit. So ina-analyze ko mabuti. Ina-analyze ko siya ng mabuti. Kahit yung nandun pa sila, itong mga to, lahat sila nandun pa. Kahit ito yung pinanggalingan nung mga nandun sa bagong kulungan. So nakita nyo, yan. So dito yung quarantine area ko. Yan. So pagpasensyahan nyo na hindi ko pa naayos kasi kahapon ko lang kinuha yung mga sisiyo. No? Ayan. So ito yung quarantine area ko. Yan. Dugyot, no? So yan, ito rin yung lilinisin ko for today. Kahit kulong yon, ang lamig pa rin nung bedding nila. Kasi sumisip-sip to ng lamig. Yan.
So ngayon, ginawa ko, pamaya ipapakita ko sa inyo, naglagay ako ng tungtungan nila na kahoy. So pagkagabi, doon sila natutulog para hindi sila pasokin ng lamig. Kasi ang kahoy, kahit mainit o malamig man yan, neutral yung kanyang temp. Yan, hindi siya malamig, hindi rin siya mainit. So, I suggest kung na-encounter nyo yung sinasabi ko na sakit na okay naman yung sisiyo nyo, walang sipon, walang kahit anong huwag kayo magpainom kagad ng gamot. So, i-investigate nyo muna yung lugar tsaka yung climate bago kayo conclude sa mga kinain or sa tae. So, ngayon, ang naging number one solution ko is maglagay ng ganito. Yan, maglagay ng ganito. So, I highly suggest maglagay kayo ng ganito. Yung tungtungan nila ng kahoy para hindi sila lamigin sa gabi. So, makikita nyo, dito, ayan. So, for example, dito lahat yan sila nagkasakit din. Ayan, nagkasakit yan din sila dito. So ito kasi is plain sheet. Yan, plain sheet yan. So bakal pa rin to. Ayan, malamig siya. Yan. So pag dito natulog yung manok mo, sure ako magkakasakit yun. And nangyari nga yun sa akin. So yung dalawang casualty dito nang galing. Na-overlook ko sila. Hindi ko sila napansin. So isang Rhode Island Red tsaka isang BPR. Hello. So nandito lang yung rear nung namatay. Akala ko nag-iitlog lang. Ayun pala, masama na pakiramdam. So yan, tinanggal ko yung dito. Tapos doon naman sa kabila. So kung makikita nyo, may tungtungan yung mga lalaki doon. Yun yung itlogan ng mga babae namin. Yan. So pagkagabi, nandun lahat sila nandun nakatungtong. Tapos dito din, yan, may tungtungan. So same din doon. Huwag lang silang sa lapag. So same din dito. Dito yung maraming babae pa dito ang dami din. Actually lahat yan sila nagkasakit. Pero yung simula na nilagay ko yun doon, yan na, medyo na normalize na yung kanilang pakiramdam. So ano yung pinainom kong gamot? Actually hindi siya gamot. Ginawa ko bawang tsaka luya. Nagbawang tsaka luya ako ng 4 days. Bawang, luya at kalamansi. Ayan. So parang sinisunan sila, no? So yun talaga yung ginawa ko. So yung bawang tsaka luya binabad ko for 12 hours. Tapos yung kalamansi, freshly cut siya. Yan. So yun yung ginawa ko for 4 days. Na-normalize yung sakit doon. Na-normalize by saying normalize, yung iba yung hindi na nagkaroon ng sipon, nawala yung sipon. Yung iba naman, yung malalang sipon na may halak na talaga, nawala din. So yung dami ng kalamansi, so kung makikita nyo, mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung sa kalamansi. May dalawa akong timba na tig 5 gallons yon. So ang kalamansing kinakat ko is 25 pieces. Huwag kayo susobra mga kabibo, kasi pagka sumobra ka, hindi rin tatalab yung vitamin C. So kumbaga, sabi nga natin, ang sobra is bawal din, ang kulang is bawal din, dapat sakto lang.
So, dapat sakto lang. So, sa 5 gallons, yun ay equivalent of 4 liters. So, 1 piece ng kalamansi is equals to 1 liter. So, 5 gallons yun, di ba? Ayan. So, papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung kalamansi na inumin nila. Lalo na ganito ang panahon, no? So, malamig ngayon kasi umaga pa, tapos mamaya sobrang init. So, the best na gamitin yung vitamins sila is kalamansi. So, wag na yung I highly suggest para makat yung inyong expenses, mag-organic kayo. Kalamansi, bawang, at luya. So, yun yung tatlong lang yun. Kung sinusunod nyo yung payo ko, mag-less kayo talaga ng expenses, promise. Malaking tulong talaga yun. Lalo na yung kalamansi. 25 pieces ng kalamansi sa 5 gallons ng tubig. So, ayan. Makikita nyo dito ngayon, malamig. Yan, malamig siya. Malamig siya. Pero, wala silang sipon. Thank you kay Papa Jesus. No? Yan, so wala silang sipon. So, huwag kayo agad magpapainom ng gamot kasi by experience, pag nagpainom kayo ng gamot, may immune na sila sa sakit. Possible may immune sila sa sakit. So, pag immune na sila sa sakit, medyo mahirapan ka ng gamutin yun and mapapamahal ka. So, ituturo ko sa inyo yung ginagawa ko sa kalaman. So, ang pinapakain namin ay ito, tsaka feeds. So, kinuha na natin to. Yan, kalamansi.
So ngayon, tapos na yung ating kalamansi. Ilalagay na natin doon isa-isa. So ngayon, tapos na yun dyan. Ito naman. So as you can see, ito na yung pinagpigaan natin. Yan na, yan yung pinagpigaan, no? So squeeze natin pa yan. Squeeze. Nakikita nyo na labas pa yung mga tira-tira, diba? Yan. So, ano nyo pa yan. Yan. Makikita nyo, marami pa. Marami pa naman. Yan. Marami pa naman, diba? So, squeeze pa. Tapos, pagka ganyan, pabalik dito. Kuha tubig. So, tatlong beses yung gagawin to. Ayan. Kasi sayang. So, kaya ko nilinisan kasi para matanggal yung mga insecticide na in-spray nila if ever na meron. Ayan. So, dami pa. Actually, mga 3 o 4 na beses ko itong pinipiga. So, kung mapapansin nyo, wala na. Yan. So, dapat maubos yung laman niya sa loob para hindi naman sayang. Yan. So, makikita nyo, wala na masyado. Yan. So, pagkatapos gantuhin, haluin nyo pa yon para mag-even yung yung kalamansi sa tubig. Yan. So, pang-apat na to. Enough na to. Makikita nyo, wala na halos yan. Yan. Wala na halos. So, dapat ganyan yung itsura nyo. Ngayon, kung meron pa, pwedeng 5, pero usually 4 lang ang ginagawa ko. Yan. So, wala na. So ito, tatapon na to sa mga halaman, pataba. Yan. So lastly ay maglalagay tayo atsuete. So yung atsuete nilalagay ko lang sa tubigan ng mga paitlogin natin. Yan, ito, tsaka ito. Yan yung mga tubigan ng paitlogin natin. Kaya kung makikita nyo, hindi madumi yan ha. Ayun o, bakas ng
atsuete yan. So, wala tayong gamot na ginagamit. Yan. So, lahat organic yung sa tubig nila. Yan. So, lalagyan ko na. So, bakit ko nilalagyan ng atsuete yung ano to? Mga paitlogin nating manok. Una is for energy. Kaya na lang magbasa ng anatoseed. So, ang tawag dito ay anatoseed in English. Sa Tagalog ay atsuete. So, malaking bagay ito para sa itlog. Nagpapaganda to ng itlog. Ayan. So, yung mga napapanood ko, ang mga itlog, ang ginagamit ng pampaganda ng itlog ay puro gamot. So, akin, puro organic. Ayan. So, lalagay na natin to. Yan. Okay na. So kung may katanungan kayo, bakit hindi ko nilagyan lahat ng atsuete? So unang-una, hindi naman necessary yung iba. So hindi ko na nilalagyan. So ang unang-una kasi is ang mga manok na nangingitlog ay sensitive. Okay, so number 1 po yun. So kung ano yung naging routine nila sa pag-inom ng tubig, wag nyo pong babaguhin yun para hindi mauntsame yung egg laying production nyo or bumaba yung egg count nyo. So by experience, ito ay nakita ko sa isang African na babae na may poultry din. She suggested na ito, bawang. So, ang ginagawa niya pagka bumababa yung egg production niya, naglalagay siya ng bawang. So, by experience, ginawa ko siya. Nung noon, nagto-22 lang kami kasi nagpurga ako. Ang purga ko is yung papaya. So, pag gumamit kayo ng papaya, onti lang para hindi buong isang buwan walang itlog yung inyong manok. So, hanggat sa maaari, onti lang yung papaya na gagamitin nyo. So, nagpapaya ako. After ng purga, isang buwan, walang itlog. And then, after ng isang buwan, eventually, nag-gradual increase na yung itlog namin. So, ang pinakamataas is 22. So, noon ko pa to nabasa sa mga, sa mga vlog ng mga Africans. Ngayon, yung babaeng yun, suggest niya sa akin kasi nag-comment ako sa isang video niya. Namumroblema ako kasi bakit after ko magpurga ng papaya, umunti yung egg production imbis na tumaas. So, ang suggest niya, 5 globes, so 5 ganto sa 5 gallons na tubig. So, 5. Ang ginawa ko, hindi. 2 ganto lang. So, long story short, from 22 naging 35. Kinabukasan naging 35 kagad. So, wala akong pinakain na iba, yun lang din. Yung pinainom ko, yun lang din. Ito lang yung nag-iba. Yan, sa painumin. So, number 1 po to na pampaganda ng egg production. So, pakibasa na lang din kung ano-ano ang mga nagagawa ng bawang. And isa to sa mga naging gamot nung
sinolve ko yung mga manok na may sakit na sobra na lamig, yung pumasok na lamig sa katawan nila, no? Sorry. So, yun. Isang pirasong ganyan, yun yung papakain nyo sa manok na pinasok ng lamig. Okay, sa isang araw na yun. O, mas maganda, mas gagawin yung dalawa, isa sa umaga, isa sa gabi. So, ayun. Yun mga kabibo. So, ito, lalagyan ko na to ng mga to. Then, pag nalagyan ko na, ayan. Ano ko na yan, didistribute ko na. So, hanggang dito na yung ating video. Kung may mga katanungan kayo about sakit, comment down below kung ano yung mga na-encounter nyo ngayong taglamig at saka tag-init. So, probably makakatulong naman ako kasi na-encounter ko na rin and dasal lang. So, ayun mga kabibo. Maraming salamat sa ulitin. Peace!